Nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin, Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Ama namin, makapangyarihan yung tinalaga ng pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurog to na buhay ni na Eric at Elise Grace, na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang pinayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta na Eric at Elise? Magandang hapon. Patulog pa kayo na maayos? Medyo excited? Ha? Okay lang. Ha? Merong isang mahalagang usapin
na binanggit ang ating Ebanghelyo. At ito yung usapin na umaalingaw-ngaw sa mga panahon ngayon. Kaya nga, history repeats itself, no? Noong panahon ng ating Panginoon ay kinukulit na mga Pariseyo kung ano ba ang maaaring gawin ng isang lalaki para hiwalayan ang babae. Matutuwa ka ba nun, Eric? Ha? Hindi naman. Okay. So, noong pa man ay meron ng usapin ng diborsyo. At noong panahon na yun ay meron dalawang umiiral na katuruan na sinusunod ng mga Hudyo. Sinusunod nila kasi popular noon na rabay sina Hillel at Shammai. At ano po ang turo ni Hillel? Magandang malaman mo ito, Elise. No? Ano ang turo ni Hillel? Sabi ni Hillel, kapag nagbigay ng anumang displeasure ang babae sa lalaki, ay pwede nang hiwalayan ng lalaki si babae. Ano yun? Trivial displeasure. Maliliit na bagay, no? Halimbawa, nagluluto ka at laging napapaalat ang iyong pagluluto. O kaya ikay pinagtitimpla ka ng kape at napakatamis ng iyong pagtitimpla. O kaya naglilinis at hindi masinop ang iyong paglilinis, Elise. Nung panahon na yon, o pwede ka nang hiwalayan ng lalaki. Sabi naman ni Shammai, mali daw yon. Dahil po pwede lamang hiwalayan ni lalaki si babae kung nahuli sa pakikiapid. No? Yon, medyo naintindihan natin yon. No? Ang tanong dito ay, meron bang kinatigan si Lord? Nag-take side ba siya? Sinabi ba niya si Hillel o si Shammai ang tama? Ang sabi niya, ano ba ang itinuturo sa pasimula? Hindi yung itinuturo ni Moises, hindi itinuturo ng mga rabay, ng mga Pariseyo, kundi ano ang itinuturo ng kanyang ama nung likhain ang lalaki at babae. At ang sabi niya, ang pinagsama ng ama ay hindi po pwedeng paghiwalayin nino man. May isang araw po kami nagre-review ng mga tinuturuan ko sa 4th year theology. Hindi naman po ako nagmamayabang, ako po yung nag-aral ng Greek. At muli ko po nakita yung teksto. At nabigla ako na makita ko kagad yung nakalagay, arxeto. Pagkasi po, eto ang huli. Ibig sabihin po nun ay imperative mood. Noon ko lamang, nung tinignan ko ang teksto, nakita ko ito pala'y isang command ni Lord. Kaya nga, hindi po pwedeng paghiwalayin ni numan ang pinagsama ng kanya. Hindi po ito optative. Na I wish na sana wag kayong maghiwalay. Hindi. I command na hindi po pwedeng paghiwalayin. Hindi po yun katuruan ko. Yun ay binigkas ng ating Panginoon. Kaya nga dapat yung kasal ay nire-respeto natin. Maaring minsan hindi maiwasan na di nagkakaunawaan, nagkakagalit ang mag-asawa. Sa akin ay pansamantalang paghiwalay. Pero yung maghiwalay in view of remarrying, hindi po yun naaayon sa katuruan ng Panginoon. Bakit kaya? Bagaman may kahinaan ang mga taong ikinakasal, naniniwala ang Diyos. Tandaan mo, Eric at Elise. Naniniwala ang Diyos na kayo merong kakayahang makiisa sa Kanyang biyaya. Bagaman tayo nagkakamali, nagkakasala, o pwede tayong tumayo, magbago, yakapin natin ang biyaya na ating Panginoon. Matanong kita, Eric, ilang beses mo na ba nasabi kay Elise ang katagang, I love you? Di mo na mabilang. Elise, masyado mahihayin si Elise. Elise,
Kapag nadidinig mo yung katagang yung I love you mula kay Eric, ano naman ang sinasabi mo? I love you too. Okay. Pansinin ninyo, ito yung kataga na lagi ninyong binibigkas, no? Hindi naman mahirap i-memorize yan. No? I love you. Tatlong salita, dalawa doon ay patungkol sa inyong dalawa. Yung I, yung nagmamahal, yung you ay yung minamahal. At sa gitna ng dalawang taong nagmamahalan ay merong namamagitan. Hindi ito verb, hindi ito pandiwa. Ang namamagitan doon sa I at sa you ay ang Diyos ng pag-ibig. Kailan mo ba unang nakilala sa Elise? Sa unang pagkakataon? 2000 o 19? Kailan ba? 2008. 2008. Ibig sabihin, before 2008, hindi mo kilala sa Elise? Hindi. Okay. Bakit kaya? Kumilos. Hindi si Cupido. Walang Cupido. Hindi totoo yun. Hindi totoo yung chismis. Walang Cupido. Kumilos si Lord. Kumilos si God. Kung bakit nakilala at natutunan mong mahalin si Elise, gayon din ikaw, Elise, ay dahil ang Diyos ang siyang producer, director, scriptwriter ng storya ng iyong pagmamahalan. Ang galing palang umawit si Eric, kaya siguro nabighani, no? Si Elise. Bahagi yon, no? Ay binigay ni Lord. Pero kung hindi kumilos si Lord, siguro nakikita na kayo sa bangketa, ay dineded mo lamang sa Elise. Pero dahil nga ang lahat ay sa Diyos. Pero ang kasal na ito, tandaan ninyo, Eric at Elise, hindi lamang nakadepende sa ating Panginoon. Kailangan natin ang biyaya ni Lord, pero kailangan din ninyo ang inyong sarili, ang pakikisa ninyo sa ating Panginoon. May tinatawag ko the alphabet of successful marriage. Ito'y patungkol sa inyong dalawa, sa inyong pagmamahalan. At bawat alphabet, siyempre, nagsisimula sa letter A. No? Eric, ano ba nakita mong katangian na meron si Elise? Ha? Sobrang lambing. At ikaw, Elise, bukod sa magaling na pag-awit ni Eric, ano pa nakita mong katangian? Ha? Very responsible. May katangian, no? Yung letter A, yung acceptance. Hindi lang naman kasi mabuti ang tinanggap mo doon sa iyong minamahal. Tinanggap mo kung sino at ano siya. Alam naman ninyo na meron din kahinaan ang bawat isa, no? Pero yung dinala mo dito sa dambana, hindi perfectong tao. Nakilala ninyo, nakita ninyo, yung maganda at yung kahinaan niya. At yung dinala mo dito, tinanggap mo. Acceptance, no? Letter B, bonding. Saan ba kayo mahilig mamasyal? Bukod dito sa, sa Walter Mart. Saan ba kayo mahilig mamasyal na dalawa? Sa bahay. Napakatipid naman ninyong dalawa, ha? Hindi. Alam kong maalis din kayo, no? Kailangan yun, no? Pagka kasi yung bonding, ano ba ginagawa? Nanonood na sine, kumakain, nagliliwaliw, namamasyal. Bakit yung ginagawa yan? Dahil meron kayong panahon at sa panahon na yun, ay ginugugol ninyo ang pagmamahal sa isa't isa. Kaya pagpatuloy ninyo yung bonding. Kahit once a month, o kaya quarterly, masyado matagal yun, ano? Nakakainit. No, kailangan yun, ha? Letter C, may relation din sa letter B. Creativity. Hindi lang naman panay, I love you, no? Hindi lang naman laway ang puhunan ninyo dito sa pagmamahalan. Siyempre, yung namumutawi sa bibig, kinakalang pakita sa gawa. Kaya nga, you have to create different expressions of love.
Yung bang sasabihin, paano ba niya mararanasan ito? Kaya nga, ikaw, Eric, ay minsan ay nag-uuwi ng mga flowers, no? O kaya naman ay nag-uuwi ng chocolate, kaya candy. Ano ba yung masarap sa panlasa ni Elise, no? Kung walang candy o flowers, o kaya walang Christmas o Valentine card, pwede ng kiss me rin at yakap soon, no? Di ba? Kailangan nun talagang mapapakita mo ng maalab sa gawa yung iyong pagmamahal. Letter D, Elise, ikaw naman, kayo ba'y nagkakatampuhan ni Eric? Of course, na normal yon, normal. Ang mahalaga kung meron mang issue, may conflict, dapat may letter D sa inyong buhay. At ang letter D ay dialogue, nag-uusap. Kung may issue, pag-usapan para ma-resolve, mabigyan ng solusyon ang nangyayari. Kung meron man nagkamali, bahagi ng dialogue ay pagpapatawad, paghingi ng sorry, humility. Bahagi yon ng letter D. Letter E, empathy. Halimbawa, Eric, pagdating mo sa bahay, nakakita mo, lumuluha, nalulungkot, nalulumbay si Elise. Hindi ka pupunta doon sa isang sulok. Hindi, buti nga sa'yo, naaway mo kasi ako. Hindi ganon. Ang empathy, ibig sabihin kinakailangan pumasok ka sa buhay ni Elise. Kung nakikita mong nalulumbay siya, pakita mo rin. Makihati ka doon sa kanyang pinagdadaanan. At saka mo ibigay yung tinatawag na consolations, no? So yun yung empathy. Kung malungkot, malungkot ka rin. Kung masaya, masaya ka rin, no? Letter F. Nagsimula kayong magkaibigan at hindi sinisira ng kasal nito ang pagiging magkaibigan ninyo. Kung paano nagtitiwala kayo, kung paano nandoon yung trust, no, yung pagmamahal, manatili yon bilang magkaibigan. At ang pinakamahalaga, hindi naman tayo hanggang say, tayo gagabihin dito, no? Hanggang letter G, no? Hanggang G lang. Babalikan natin yung pinakamahalaga, si God. No? Huwag mawawala ang Diyos sa inyong buhay. Kung bakit meron tayong ipinagdiriwang na kasal, ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Natatandaan niyo yung sa unang pagkakataon kayo pumasok ng simbahan, nagdarasal, nakaluhod, magkahawak ang kamay. Natatandaan niyo, Eric, Elise, hindi ko nakita yon, iniisip ko lamang, ano kaya ang laman ng dasal ni na Eric at Elise noong mga panahon na yon? Nagdadasal ka, Eric, Lord, ito ba ang babaeng ibibigay mo sa akin? Taimtim na nagdarasal si Elise, siguro umiiyak pa. With feelings. Nagdarasal si Elise kay Lord, Lord, sa lalaking bang ito ibibigay ko ang aking pagmamahal. At yung dasal ninyo, Elise at Eric, ay nagkaroon ng kaganapan sa araw na ito. At tayo nagdiriwang sa banal na Eucharistia. Alam niyo ba ibig sabihin ng Eucharistia sa salitang Griego? Eucharistein. Ang ibig sabihin ay pasasalamat. Kaya nga sa araw ng kasal ninyo, kayo nagpapasalamat sa Kanya sapagkat dininig ng Diyos ang inyong mga samot dalangin. At sa araw na ito'y pagtitibayin ng Diyos ang inyong pagmamahal. Nung magsimula kayo at ngayon humantong kayo sa araw ng inyong kasal, tandaan, Eric at Elise, kasama ninyo ang Diyos. Kung bakit meron kayong nararanasan ng pag-ibig sa isa't isa'y dahil namamagitan ng Diyos. Huwag na huwag mawawala ang Diyos sa inyong buhay. Sapagkat kung meron kang pagmamahal na nararanasan, Eric, at gayon din ikaw, Elise, ay dahil humuhugot kayo sa Diyos ng pagmamahal na bigay niya.
Kaya nga, lagi kayong magdarasal sa Kanya. Manatili yung takot sa ating Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa inyong pang-araw-araw na buhay. Minamahal kong Eric at Elise Grace, sa binyag at kumpil, nakiisa kayo sa buwan pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwan ng huling hapunan, mulit-muli kayo nakisalo sa pag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayanang ito at umiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon ay manalangin para kina Eric at Elise at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinili ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Elise, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Eric na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Eric, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Elise Grace na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugay ng mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamayang Kristyan? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Eric at Elise Grace, sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipayag ninyo miting magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Elise, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Eric na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niyang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Eric, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Elise Grace na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niyang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ama namin, kami po ay inyong loobin magkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa kabinhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalasugan